Welcome to Donmar TV News Channel. It's bullshit actually. Having people to queue as early as 4 o'clock in the morning and getting their shots at about 9 o'clock to vaccinate people. Kita ko yung kanina sa umaga. I was still awake talking about leptospirosis. Cold people are exposed in the open, unprotected from the elements, tapos waiting for the shot. Mga 3 to 4 hours magtindig dyan, sir. Hindi ganito ang it's not the way how to do it. Itong ganito, waiting as early as 4 o'clock in the morning. To me, it's bullshit actually. Kapag ganon ang nagawa mo sa Pilipino. If you cannot do it, kaawa naman. Pag sinakyan ng COVID, mapatay na. Not to use that kind of setup. That ought not to be repeated. Araw ng bakunahan, alam mong malakas ang ulan, magdamag na ulan, alam mong bumabad ang bagyong Pabian dito sa ating bansa. Diba? Hindi pa natatapos yan. Mayat maya, bugso at lakas ng ulan, hangin ang nasasalubong ng mga tao. Alam mo ang lugar mo dahil mayor ka. Diba? Alam mo kung saan parte dyan ang bumabaha. Marami kang mga tagasunod na mga officers mo na namumonitor kung saan parte ng lugar ang kailangan ng tulong. At alam mo kung saan parte ng lugar ang bumabaha. Pero tignan nyo, may interview at binalita sa GMA7 na mataas na at nakababad ang mga paa na nakapila para sa bakuna, nakababad ang paa sa tubig baha. Pinangangambahan nila na baka magkaroon sila ng leptospirosis. Tapos nakapasok na lang sila sa San Andres Stadium, alas 12 na ng tanghali. Bakit, Mayor? Saan ka ba galing? Galing ka pa ba ng probinsya? O baka napuyat ka sa shooting? Baka lang ha. Ang akin lang ho, ito ay opinyon ko. Ang lapit-lapit nyo lang. Taga Maynila ka eh. Napakadaling itawag yan. Teka, wag nyo muna papilahin dyan. Ilayo nyo muna. Pero bakit it takes you so long? Para asikasuhin yan. Tapos dumating ka sa location sa San Andres Gym bida-bida ang dating mo na para bang pinagmamalaki mo, wala namang umuwing luhaan. Oo nga, walang umuwing luhaan. Pero una pa lang, nakita na namin ang kapalpakan. Yorme, kay Tolonges, kay Mayor Isko, no? Maraming issue na lumabas sa kanya. Isa na dyan, yung ginawa na ni Mar Rojas, etong pagbibisikleta, no? Etong pagpupulot ng basura, no? So mga lumang tugtugin na style ng isang politikong tradisyonal, di ba? Alam natin na yung mga ganyang pa-epal effect hindi na epektibo ngayon. Ang kailangan natin yung may talagang totoong malasakit sa taong bayan. So unahin muna natin ang issue niya na kumalat kamakailan sa social media, yung nasa bisikleta siya. Lumang tugtugin na ho yan, Mayor Isko. Tandaan ho natin, ginawa na ni Mar Rojas yan. Wala na bang ibang bagong pakana? Panibagong diskarte para maging maiba naman tayo dito sa mga basurang politiko. O baka naman nagiging basura ka na rin. Di ba? Kahit kailan hindi natin nakitaan ang administrasyong Duterte na yan ay umepal, no? Yung mga pakana na nagbibisikleta na kunwari para sa mahirap. Hindi ganoon. Tapos na ang issue na yan. Tapos na yung ganyang klaseng plataforma o diskarte para manligaw sa taong bayan. Wala na hong naniniwala dyan. Okay. Ikalawa, yung issue ng pagtatapon mo ng basura. Hindi pala pagtatapon mo. Yung sinisipa-sipa mo yung basura na nasa harapan ng kamera. Abay, napaka-malaking mali yun. Diba? Pinamumukha mo sa iyong mga constituent, sa iyong mga kababayan dyan sa Maynila na sila ay mga walang modo o walang isip para kusang maglinis ng kanilang nasasakupan, ng kanilang itinalagang trabaho ay hindi nila ginagawa. Pinamumukha ho ninyong ganon ang mga tao nyo. Hindi ho sila ganon.
Tandaan nyo, napanood ko yung buong video at sinabi ng isang tao ko, konti lang ho kami dahil napakalaki ng San Andres Stadium. Diba? Alam natin may pagkukulang ang ating mamamayan na kung saan-saan tinatapon ng basura. Dapat man lang, bago sila pumasok or naka-organisa na lahat. No? Pero ako ay naiintindihan ko naman kung bakit biglang pumasok dyan dahil mamaya explain natin kung bakit. Okay. Tandaan mo natin, bilang leader, huwag mong pahihiyain ang tao mo sa harapan ng maraming tao. No? Isipin nyo, pinangaralan nyo, sinipa mo yung basura na kung saan kahit sino man ang umaalalay sa'yo, ma-offend. Kasi nararamdaman niya yung galit mo. Hindi ho ganun yun. Bilang leader, dapat ipinatawag mo kung sino man, administrator, building administrator ng lugar na yan, ng San Andres Gym na yan. O tinawag mo yung kung sino nakakataas na namamahala o caretaker dyan sa lugar na yan. At sila ang inutusan mo na magpulot ng basura, na maglinis. Ganon ang bilang leader. Hindi yung ikaw ang gagawa niyan. Tapos bandang huli, may taong humarang sa camera at tinapik-tapik para magkaroon ng spasyo at makita ka kung ano ang ginagawa mo. So lumalabas, paepal lang ang dating mo. Ang totoong leader, katulad ni President Rodrigo Duterte, tinatawag lang niya yung tao, bubulungan niya. Di ba? Maraming beses natin nakita yan. Oh, puntahan mo nga, ano mo nga to, asikasuhin mo to, gawin mo to. Di ba? At makikita mo, effective. Andun yung leadership, andun yung tamang proseso ng pagmando sa tao. Di ba? Oh, bakit ganyan yan? Dapat ganito yan eh. Eto yan. Gawin mo yan. Ito yung ano niyan, kontrolin mo yan. Pero makikita mo, ang nangyayari, napapatupad yung gusto niyang mangyari na maayos. Pero tignan yung nangyari. Di ba, napulaan ka, Yorme. Tapos may mga vlogger ka na poprotekta sa'yo at yung kanyang pinupunto ay napakalayo. Halatang sinungaling ang dating. Di ba? Yung babanatan niya, yung issue na tinitira daw ang issue ng basurero at ng janitor. Sa basura ang concentration niya. Tandaan natin, ang dating presidente na namuno na sa ating bansa, na dumaan, nakalipas na presidente, di ba, may pa-epal effect yan na tinapon kunwari yung basura tapos bandang huli, kukunin niya. Ganon ba ang style mo, Yorme? Yung ba yung minana mo? Sa ninong mo? Oh, hindi ho dapat ganon. Tandaan ho natin, bilang leader, ipakita nating leader ka, kaya nga leader ki. O, di ba? Pag leader ka, meron kang tao na gagawa niyan, hindi yung ikaw ang gagawa. Oh. Yun yung ibig ko sabihin, nais kong iparating sa mga taga Maynila. Okay tayo, bilang ordinaryong mamayan, gawin din naman natin yung parte natin. Yung pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Alam naman natin, kahit saang lugar ka mapunta, bawal magtapon ng basura. Diba? Merong tapunan ng basura. Doon natin itapon. Pero bilang contribution natin na ordinaryong mamamayan, alam natin kung saan ang bawal at saan ang pwede magtapon ng basura. Yun na lang ang i-contribute natin. Ngayon, tayo pa yung minsan numero unong mareklamo, maangal. Di ba? O, ikatlong issue. Mayor Isko, natulonggis mo yata kami. Isipin mo.